Magandang araw po sa ating lahat. Kami ang Natividad Family at welcome sa aming autism journey. Sa vlog na ito ay babahagi namin sa inyo ang aming totoong kwento, inspirasyon at tagumpay sa buhay kasama ang aming anak na may autism. Sa kabila ng lahat, naniniwala kami na may layunin ang Diyos, kaya ang gusto namin samahan niyo kami. Kaya tara, sama-sama po nating tunghayan ang aming kwento. Una sa lahat ay gusto kong humingi ng tawad. Sorry po kung kailangan kong magpalit ng content sa aming YouTube channel. Pakiusap po na sana wag po kayong mag-unsubscribe sa aming channel at patuloy niyo po kaming samahan sa aming journey. Na-diagnose ang aming anak last year ng autism, ASD level 3. At hirap na po akong gumawa ng dating content po ng aming YouTube channel dahil mas kailangan kong pagfokusan ang aming anak, lalong-lalo na kailangan po niya talaga ng full attention mula sa akin bilang kanyang mommy dahil ayun din yung advice ng kanyang developmental pediatrician. Kailangan ako ang mag-focus sa kanya. Kailangan kong ibitawan muna yung mga bagay-bagay na ginagawa ko para sa kanya. Hindi madali ang humarap sa ganitong pagsubok. Gusto ko pong ibahagi para alam po ng lahat, ang anak po namin ay na-diagnose siya ng ASD, sabi ko nga, last year at hindi talaga siya nagsasalita. Napansin namin yung mga symptoms sa kanya, mga 3 years old na siya, simula nung nakikita kong lagi na siyang naglilinya-linya ng kanyang mga gamit at kapag tinatawag namin yung pangalan niya ay hindi siya lumilingon. Lagi siyang gumagawa ng mga tower-tower, lagi siyang nagpa-flappy hands, lagi siyang nagtitipto kapag naglalakad siya, lagi siyang umiikot-ikot. So, mga sinasabi ng mga matatanda ay magsasalita din siya. Pero nakitaan namin siya ng mga red flags na may na symptoms, may mga signs ng autism sa kanya. Kaya hiniling namin sa Panginoon na bigyan kami ng lakas kung papaano haharap sa ganitong pagsubok. So, ang unang ginawa ko ay pumunta kami sa kanyang pediatrician para ipa-assess muna siya. At nung sinabi ko yung mga red flags, sabi ng doktor, buti na lang malakas yung loob mo, mami, na tanggapin yung sitwasyon ng inyong anak. Ang isang rason kung bakit hindi natutulungan yung mga batang may autistic ay in denial ang mga magulang. Ipinipilit na parang walang problema, pero ang totoo ay meron talagang problema na kailangang pagtuunan ng pansin sa ating mga anak. So, in-advise kami na magpa-assess sa developmental pediatrician at last year yung unang assessment ng aming anak. Sa mga susunod po na araw, i-upload ko po dito yung resulta ng kanyang follow-up assessment ngayong month na to. Dahil after 8 months ay nagkaroon na naman ng follow-up assessment niya sa kanyang neurodevelopmental pediatrician. Ang paghahanap po ng neurodevelopmental pediatrician ay napakahirap. From Isabela po kami, mga Ilocano kami, kakabsat mga Ilocano kami. Pero ang kanyang doktor ay galing pa ng Quezon City dahil wala pong developmental pediatrician dito sa Isabela. So pumupunta lang siya dito sa Santiago at sa Kawayan at doon lang siya umiikot. Pero hindi palagi, so may mga schedules lang. At ang pag-aantay ay umaabot ng 3 months to 1 year dahil may mga 1 year na din na 1 year na nag-aantay ay wala pa silang islat. So nagkaroon na lang islat si Sep noong may nag-withdraw kaya nakakuha kami ng islat niya sa first assessment niya sa developmental pediatrician. Kaya ganun po kahirap ang makipila sa mga ganitong klase ng sitwasyon, lalong-lalo na pag nag-umpisa na po yung therapy nila, ibang hamon na naman po. Kaya sa bagong content po namin dito sa aming YouTube channel, sana po suportahan ninyo kami at sama-sama po nating tunghayan yung improvement ni Sep. Dahil sabi ko nga, noon ay dati hindi siya nakakapagsalita. Non-verbal po si Sep noon. Pero ngayon ay may mga nabibigkas, may mga nasasabi na siya. So gusto kong makita nyo yun at sa mga katulad naming humaharap sa ganitong hamon sa buhay, sa mga katulad naming may mga autistic na anak, laban lang, sama-sama po tayo sa laban na ito, hindi kayo nag-iisa. Lalong-lalo na alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Muli po, humihingi po ako ng suporta sa inyo. Sana po wag po kayong mag-unsubscribe sa aming channel. At sana po sa mga taong makakapanood ng aming content, sa aming mga videos ay mag-subscribe po kayo sa aming channel. Malaking tulong po sa amin ito para sa kanyang therapy dahil napakalaking gastos po yung therapy niya. Weekly po, 2 oras na aba at 2 oras na espera. So, kailangan talaga namin ng ibang source of income, lalo na ay yung daddy niya ang
kami nagtatrabaho. So maraming salamat po at sana maintindihan niyo po. God bless sa ating lahat.